Mawala lahat yung pag-antok mo, ganyan. Yung first time ko, no, sa drugs, sa shabu, kahit bulletin lang, umabot ng madaling araw na hindi ko na siya binibitawan. Kasi ang sarap maghawak ng ballpen. O ano yung mapagtripan mo, hindi mo na yan mabibitawan. Yung time na yun, yung gabi na yun, naghahawak ako ng ballpen. Nang nahawakan ko yun, ang sarap magsulat. Parang hindi ko na siya bibitawan. Ang sarap. Bakit ang sarap kaya magsulat? Kahit umabot siya ng madaling araw. Gawin ko na, bakit? Umabot na yung madaling araw. Umahawak pa rin ako ng ballpen. Ganon yung effect niya yun sa akin. At saka minsan, hindi lang ballpen. Pag mahawakan ko yung gitara na yan, hindi na yan makapawala yung gitara. Hanggat sa madaling araw. Pero umabot sa punto na hindi lang drugs. Kasi uubusin yung pera mo yan eh. Ayan, si Kuya Walter. Ano yun? Classmate ko yan. Classmate niya yan. Ayaw kami ng kurso dati ni Kuya Walter. So, isi-share ko lang ito sa inyo kasi para mayroon kayong background. Bakit andito ako ngayon sa harap niyo? So, yung time na yun, mayroon isang araw na hindi yung shabu lang ang tinitake namin. Alam mo yung kachubong? Yung mabango yan siya pag gabi. Ang tawag doon is, tinatawag nila, mayroong tawag nila na trumpet. Angels, trumpet angel. Yun. Kasi mabango yan pag gabi. Ano yung kulay? Mayroon siyang kulay na peach, di ba? Ganyan. So yung time na yun, no? Hindi yun kachubong yung tinira namin. Alam mo yun yung mushroom. Okay? Eh yung mushroom, tumubo yun yung, hindi yung mushroom na kinakain natin na ordinarya na kinakain natin. Hindi, yung mushroom na yan, yung ano sa baka, yung tayo ng baka. Ayan, hindi, marami yun. Mayroon yung nakakahilo. Mayroon din yung tinitake namin na mayroon siyang ring na color yellow. Oh, yun yung tinitake namin. At that time, yun yung kasi nawala na yung pera namin eh. Kasi maraming beses na umalis ako sa bahay, mayroon akong bagong sapatos. Pag uwi na dyan, wala nang sapatos niyan. Kahit yung kaldero binibinta namin, ubos. Kaldero sa bahay, ubos yun. Yung kasama namin, yung kaibigan ko, giniba niya yung aparador ng bahay nila. Hinanap niya yung titulo sa bahay nila para ibenta pa, bili ng shabu. Ganun yun. So, wala na kaming pera. Ano kaya ang gawin natin? Mag-ano na lang tayo. So yun, na-discover namin yung mushroom. That time, uminom kami, hapon yung 3 kami. Yung mushroom na tinitake namin, 2 baso. Kasi pag mag-take ka ng abot ng baso, yung effect na yan, ay alone mo na yung, yun, effect yun, na para din siyang, para ka, nag-take ng marijuana. Ang shabu, yun, tinatawag yun na stimulant yung effect niya. Hindi ka makatulog, malakas ka yun. Pero ang mushroom, depressant. Pag sinabi mong depressant, madali ka makatulog. Like yung alcohol, mga depressant yun na klase. So nag-take kami ng mushroom. 2 baso tinitake ko. That time, alam niyo yung unang effect? Hinahanap ko na yung ilong ko kasi nawawala. Sabi ko, saan na yung ilong ko? Palagi ko siyang hinawakan. Nawala ng ilong ko. Sabi sa kasama ko, nakita niyo ba yung ilong ko? Nawala ng ilong ko. Ilang minuto lang, hanapin ko sinahawakan natin kasi hinawakan ko. Kasi nawala na yung ilong ko. Yung 2 kaibigan ko, yung kasama ko, umakyat sila sa reservoir. Silang 2, umakyat sila. Hindi ko alam kung ano yung nakita nila doon. So, umakyat sila. After that, pumunta ako doon sa bilihan ng shabu. Wala akong pera at that time. Pumunta ako, pumasok doon. Meron din 2 kasama doon. Naghihintay na bumili din ng shabu.
Tapos, before naghintay sila, nag-ano sila ng marijuana. Alam niyo, ang laki ng marijuana ginawa nila, ganito kalaki. Kasi minsan hindi lang ganito eh. Kasi maliit lang. Pero ito, ganito kalaki. At saka kami, nag-marijuana din ako. So, dalawa na yung tinake ko. Puro depressant yun. Ang marijuana, depressant din. Yung time na yun, after that, doon muna rin kami na take shabu. Alam mo, depressant at saka stimulant, ihalo mo yun. Mababaliw ka nga eh, depressant lang. Pag yung depressant at saka stimulant, ipaghalo mo yan, talagang mabubuang ka yan. Kasi hindi mo maintindihan ang effect yan kasi mag-aaway doon ang depressant at saka stimulant. Grabe po. Yung time na yun, after that, meron akong kasamang babae. Alam niyo yung kasamang babae? Hiniwan niya ako kasi hindi nila ako naiintindihan. Naglakad ako ng papunta kasi bumalik ako kung saan kami nag-take ng mushroom. Ngayon, medyo malayo siya, siguro mga 4 kilometers. Alam mo, pag naglakad na ako, para na akong nakalutang. Alam mo yung clouds na yan? Nasa nasa ulo ko na. Yun yung effect yun, nag-hallucination na ako. Nag-slow motion na akong naglakad. Imagine for 4 kilometers. Hapon yun, nakarating ako gabi na, mga 6 p.m. Nandun na yung mga kasama ko, barkadahan ko, nainuman na sila. Sumali ako doon. During that time, uminom pa rin ako, tanduay. So, ang dami na yung depressant na inay ko. Mushroom, marijuana, at saka alcohol. Tanduay. Plus shabu, stimulant. While nag-inuman kami, napansin ko, parang ako lang yung pinag-usapan nila. Sabi niya, nagbubulungan sila. Wala na yan. Nabaliw na yan si Brother Jim. Nababaliw na yun. Saka tumatawa sila. Hindi ko na naintindihan yung sarili ko. Umalis ako. Nababad trip ako. Pero doon, naging worse. Nang tumakbo ako ngayon, doon sa daan, sa highway, ang mga tao nagpipila sa gilid, sa side, sa street. Alam niyo anong ginawa nila? Ang laki ng mga bato na hinawakan nila. Pinabato nila ako. At saka, yung ginawa ko, siyempre, ang laki ng bato. Pag hindi kayo umiiwas, patay ka doon, ang laki ng mga bato. Ang haba kaya, siguro mga 1 kilometro. So, iniiwasan ko yun kasi sabi nila, nababaliw ka na. So, yun yung effect niyan, ang hallucination. Pero, totoong talaga, yun yung struggle kasi totoong nakikita ko ang laki ng mga bato. And then, yung padaan papunta sa amin, mayroon siyang private na airport. Doon na, pagdating ko doon sa private airport, ang 100 naging 10 na. Pareho lang sabi ko, hindi na ako makauwi dito kasi ang dami na ng daan. Pareho-pareho lahat, naging 10. Sabi ko, saan kaya yung tamang daan ito? 10 na hindi ko na alam yung gagawin ko. Pero alam nyo at that time, hindi pa ako Adventist at that time Pero doon ako nagtataka at that time sa crisis, at the edge na ako, sa dilema. Sumigaw ako, Panginoon, tulungan niyo ako. Yung time yan, sabi ko, bahala lang, ito na yung daan yung ko, susundin. Yun lang pala yung isa pala. Pero 10 yung makikita mo. Ang hirap talaga. Sabi ko sa sarili ko, pag hindi ko makontrol, alam ko na mababaliw ako kasi ang grabe na yung effect ay nagbabattle sa mind. Nang before ako pumasok sa bahay, marinig ko dito, yan yung sa natin, sa kusina natin. Maririnig ko yung mga kapatid ko na nagbubulungan sila na para ba siyang sabi na hindi lang tayo papretend lang tayo na hindi natin alam na nababaliw na yan. So yung ginawa ko, sabi ko, i-control ko siya na makontrol ko yung effect ng drugs. Kahit yung kapitbahay namin ang layo, doon, marinig ko yung mga nagbubulungan sila. Ako lang pinaano nila.
pinagpintuan, nababagyo na yan, nababagyo, pero hindi lang natin papansinin. So, ang ginawa ko, nag-concentrate ako, pahala na, mapasok ako sa bahay. Nang pumasok ako sa bahay, ayun na, nagbihis ako kasi kasi dito umuulan yun eh. So, madumi, nagbihis ako. At the time, tapos ng bihis ko, natulog ako, kumuha ako ng kumot at saka natulog ako. Mas doon lumala. Kasi kasi malapit yung bahay namin sa highway. Narinig ko lahat ng mga police patrol, ang dami nila, ang ingay na, mga police. Ang dami, sabi ko, huli nila ako. Tapos yung kwarto ko, jealousy kasi yung bintana niya. Doon ako makatok ng mga police. Kasi huli nila ako. Sabi ko, anong gawin? Pero hindi yun ang pinaka-worst. You know what? The worst thing that happened at that time, ang pinaka-worst, kasi naghiwalay ang aking katawan at saka yung spirito ko. Umalis daw yung katawan ko. Naiwan yun yung spirito ko sa patay. Sana, lumalakad yung katawan ko. Hindi ko alam sana pumupunta yun. Sabi ko, paano kaya yun? Sana hindi yun masagasaan ng bus. Kasi pag nasagasaan yung bus, yung katawan ko, hindi na ko makaway, patay na ako. Ang hirap kaya, grabe. Hindi ko maikontrol na yung sarili ng dahil sa effect ng lakas. Sabi ko, kung hindi ko yan na-control, patay na ako doon. Ang hirap talaga. Kasi mag-suicide ako doon kasi hindi ko na makayanan eh. So alam mo, during the time sa pinaka-crisis natin, yung time na yun na sabi ko, wala na akong magawa. Bahala na kung anong mangyari sa katawan ko na saan pumupunta. Ang last resort natin, alam niyo mga kabataan, the last resort is to call your sin. Not your father, not your brothers, not your sister, but your mother. Sumigaw mo ng malakas. Ma, tulungan mo. Yeah. During sa crisis mo, in the time na nandoon ka na sa dilemma, nowhere to go, helpless ka na. Actually, it's mother. Sumigaw ako, mother, tulungan mo. Nang pumasok yung mother ko, alam niya kung anong nangyayari sa akin. Umiyak na siya. Kasi Katoliko kami. Nagdasal siya. Nagdasal na siya ng rosary. After siguro ilang minuto, medyo nakatulog ako. Half sleep ako, pero half awake. Hindi siya totally nakatulog, but half awake. And then, mayroon akong nakitang vision. Half sleep, half awake. Doon nakita ko si Satan. Ang ginawa ni Satan sa akin, maharap siya sa akin. Hinahatak niya ako. Sabi niya, dito ka lang sa akin. And then nakita ko din si Jesus Christ. Si Satan, nakaapak siya sa ground. Si Jesus Christ, hindi siya nakaapak sa ground. Doon lang siya nakalutang. Tapos nakita ko yung kaibahan nila. Kasi in-extend lang niya yung hand niya sa akin. Wala siyang sinasabi, wala siyang salita. But he extended his right hand to me. And then sabi ko, sino kaya yung pipiliin ko at the time? Nag-struggle pa rin ako, sino kaya yung pipiliin ko? Pero si Satan, hinahatak niya talaga ako, dito ka lang sa akin. Magsama tayo. And then, what I did, I choose at the time, Jesus Christ. So, hinawakan ko yung kamay niya. Pagkahawak ko sa kanyang kamay, that moment, ay na-translate ako. Alam mo yung feeling na pag hindi ka na nakaapak sa ground, para kang bagong tao, para kang bagong ipininganap, na wala kang mararamdaman na kahit sakit sa ulo, may problema, na-stress, talagang totally as if you are a new creature. Yun yung nararamdaman mo, ang sarap, napakasarap talaga. Kahit gaano ka kasaya dito sa mundo, pag nandito ka sa ground, mayroon pa rin